Sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Puri ng Panginoon. Okay, salamat sa ating worship team sa napakasayang pagsamba. Sarap maging malaya magpuri sa Panginoon. Okay, purihin ng Diyos. Nagpapasalamat po ako sa paanyaya ngayong umaga para kapagbahagi ng salita ng Panginoon sa bawat isa. Sa pong malaking karangalan sa akin ng mga parito sa San Juan. Mga po ay bahay na bahay. Salamat sa Panginoon. Ano po bang umarapay sa inyong katabi at yung sa pagpapitigan ninyo sa mata? At sabihin niyo po, wag na wag mo akong kakausapin. Sabihin niyo po, wag mo akong kakausapin. Nakikinig ako ng salita ng Diyos. Okay, praise God. Salamat po. At, okay, ayan, kumusta? Okay. Okay, salamat po. Purihin na Panginoon. Ang binanong ko ang pastora ko, ano ang tema para sa ngayong minuto ito. Yung sabi niya ay unstoppable worship. Ako po ay Bible teacher. Kaya magtuturo ako ngayon sa inyo. Inaasahan ko, meron kayong board. Meron kayong lapis. Palulusutin ko na yung umaga ang cellphone kung diyan kayo mag-take notes. Kung diyan kayo mag-text. Anong ulam natin? Okay. So, tayo po ay magtatalakay patungkol sa salita ng Panginoon. At ang dalangin ko ay magkaroon tayo ng lubusan na pangunawa. Ano ba ang pagsamba? At bakit natin ito ginagawa sa harapan ng ating Diyos? Ano ba ang pakinabang na mayroon tayo sa pagsamba? Hinihingan ko po na buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng John chapter 4 verses 23 and 24. John chapter 4 verses 23 and 24. Ganito po ang sabi dito. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. Kung papansinin natin yung sinabi ng Panginoon sa talata, God seeks such a worshiper. Hinahanap ng Ama ang ganoong klase ng manunumpa. Kung sabi ng aklat ng Genesis, nang ang tao ay kanyang nilikha, lumalakad sa kalamigan ng umaga sa hardin ang Diyos kasama ang tao. At ang original na wika ay nagsasabi na parang ito ay araw-araw, habitual na nangyayari. Because man was created for fellowship, and to worship is the highest glory of man. No, nilikha tayo para sa isang malalim na pakikipag-ugnayan, fellowship sa Panginoon, at ang pagsamba, ang pinakamataas na uri ng kalwalatian na magkakaroon sa isang tao. One of my favorite songs says that there is no higher glory, there is no greater honor than to bow before your throne. Worship is the greatest expression of that fellowship. So pag tayo sumasamba sa Panginoon, ipinapahayag natin yung pinakadakilang kapahayagan ng fellowship na meron tayo sa Diyos. Kakaroon ng pag-angat ang ating antas doon sa antas ng Panginoon. Diba? Sabi niya sa prayer niya so, may your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. So umaangat dahil ang pagsamba ang pinakadakilang kapahayagan ng ating fellowship. Kaya pag pinag-uusapan natin yung panalangin, pag-ibig, pananampalataya, pagsuko, pagsunod, it really is a culmination of worship. Yun yung pagkabuod ng pagsamba. Nahahayag ang pagsamba sa mga bagay na yun.
So worship in the Spirit na tinatawag doon sa John chapter 4 is the full expression of that fellowship. Kaya dapat ang Kristiyano, nang tayo ay makakilala sa Panginoon, nagkaroon tayo ng mga disiplinang Kristiyano na dapat araw-araw natin ginagawa. Amen. No? Hindi pwedeng naging Christian ka tapos hindi mo ginagawa ito. Hindi pwede yan. Okay? Dapat nagbabasa ng Biblia araw-araw. Amen. Tignan nyo ngayon katabi nyo, sabihin nyo, nagbabasa ka ba ng Bible? Baka mas madalas manood ng TikTok. No? Baka mas madalas manood ng mga Korean novela. Hindi pwede yun. Kailangan nagbabasa ng Biblia araw-araw. We have to get back into the Word of God. Imposibleng sumamba na hindi nagbabasa ng Bible. Remember that. No? Nananalangin dapat ang Kristiyano. Umaattend ng fellowship. Alam niyo, yung online streaming, okay yan. Wala problema yan kasi convenient din. Pero nang nag-pandemic, ang itinuro niyang online na yan sa Kristiyano ay katamaran. Nawala yung disiplinang Kristiyano na Sabado pa lang, inihahanda mo na, ito susuot ko, ito ikapo ko. No, kailangan makarating kami sa church bago mag-alas 8. Kasi hinahabol natin yung oras eh. Ngayon hindi. Dahil naka-online, i-replay naman yan. Kahit tulog ako, papanoorin ko si Pastor. Kaya maraming narinig minsan, nakakatulugan si Pastor. Ano sermon ni Pastor? Di ko matandaan, pero ang ganda. Pwede ko. You see? Hindi pwede yun. So, isa sa mga disiplinang Kristiyano na yun is worship. Worship. To have fellowship with God the Father. Worship is giving Jesus all of your being. Lahat ng ikaw. Walang nakitira. The Lord deserves all. Amen. Amen. And we approach God in fullness when we worship. Dapat lahat. Yan ang dalawang magkaibigan ang nag-usap. Si Juan at si Pedro. Araw ng linggo, magsisimba sila. Kaya lang, nung panahon na yun, maraming isda sa ilog. Kaya sabi ni Juan kay Pedro, Juan, sayang yung pag-inisda. Mamimui tayo. Huwag na tayo kumatin. Sabi ni Pedro, nakukonvict si Pedro. Hindi pwede yun. Kailangan magsimba tayo. Hindi pwedeng mamimui tayo tapos hindi tayo magsimba. Sabi ni Pedro, ganito gawin natin. Magsisimba ko, mamimui ka. Tapos, habang nakakapamimik ka, nakakarami tayo, hati tayo. Ako naman, pagkagaling sa church, iukwento ko sa iyo, sermon ni Pastor. Yan ang kasunduan nila. Di ba? So, nagsimba si Pedro, namimik si Juan. Pero habang namimik si Juan, ang isip niya, nasa church. Naku, sayang, ang sa'yo siguro ng awitan. Ako hindi ako naka-fellowship na yun. Naku-convict siya. Habang namimik siya. Pero si Pedro, nandun sa church, ang isip, nasa ilog. Baka dinadaya na ako yan. Baka nilalamangan na ako. Usapan namin, hatiin. Sino sa kanila nagsimba? Sino sa kanila sumamba? Wala. Because we have to worship God with all. Amen. Kailangan physically narito. Kailangan spiritually narito. Hindi pwede yung hindi umattend ng Sunday tapos sasabihin kay Pastora, Pastor, hindi po ako nakarating pero nandun po espiritu ko. Hindi pwede yun. Okay? Kaya ingatan nyo, baka may mga nakukuha kayong espiritu. Kailangan narito. Amen. Dapat maaga. Amen. Hindi na ako huli. Man's highest glory is to worship God. Worship is our highest destiny. Ang pinakamataas na antas na pwedeng abutin ng isang tao ay ang pagsamba. Psalms chapter 100, verses 1 to 5. Ang sabi dyan ay ganito, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us. And we are His, and we are the people, the sheep of His pastures. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise.
Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues throughout all generations. Lumapit daw tayo, sumigaw, samba, pumasok daw tayo sa kanyang gates nang merong magpapasalamat at merong pagpupuri. Yan ang sabi ng Bible. Dito sa talata na ito, makikita natin na iba ang pagpapasalamat, iba ang pagpupuri, iba ang pagsamba. You see, minsan kasi tayo mga Kristiyano, no? Kailangan natin talagang maintindihan what worship is. No, tayo pag nagpunta rito, nagtaas tayo ng kamay, sumayaw tayo, mawit, akala natin nakasambal na tayo. Hindi ganun. Okay? Ngayong umaga pag-aaralan natin. We give thanks to God because of His goodness. Yan ang sabi ng talata. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa Kanyang kabutihan. We praise Him because of His greatness. Nagpupuri tayo sa Kanya dahil sa Kanyang kadakilaan. Okay. But we worship God because of His holiness. Okay? When madali natin maintindihan yung goodness kasi nararanasan natin at nakikita yun sa ating paligid. No? Naranasan natin. Bigla tayong binigayaan ng Panginoon, niligtas, pinagpala. No? That's the goodness of God. And we thank Him for what He has done. Nagpapasalamat tayo dahil sa Kanyang ginawa. Lord, we thank You. And we praise Him because of His greatness. Sabi nga ng Psalms, no, when I consider the heavens, the works of Your fingers, the moon and the stars, sabi niya, nasa sambit ko, Panginoon, O Lord, our Lord, how excellent is Your name in all the earth. So napupuri natin ang Panginoon dahil sa Kanyang kadakilaan. Dakilaan Diyos. Amen. Dakilaan Diyos. And we praise Him because of His greatness. But we worship Him because of His holiness. Yung holiness kasi, wala tayong ibang pwedeng pagkumparahan. Hindi natin siya alam. You see, kaya ang sabi ng Bible, we can only worship in spirit and in truth. Kapag ka thanksgiving, kapag ka praising, very active ang soul niya. You see, nagagalak ang ating puso, ipinapalakpak natin ang ating kamay. Nagagalak ang ating puso, tumatalon tayo at umaawit soul niya. Kaya ang sabi ni David, diba? Bakit ka nalulungo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag o kaluluwa ko sa loob ko? Magpuri ka sa Panginoon. Because worship is a different thing than praise. Pwede kang nakapag-thanksgiving, pwede kang nakapag-praise, pero hindi ka naka-worship. Kaya maintindihan natin yan, mga kapatid. Because holiness demands revelation. So if worship is all about holiness, then it demands revelation. Kailangan magkaroon ng kapahayagan of who God is. You see? Hindi what He has done, hindi about His greatness, of who He is. And it is all about holiness. It is impossible to worship God without revelation. Worship is all about God's holiness. So ganito yan. We have to understand the attributes of God, no? And then we know His holiness, and then we worship Him. What is holiness? Holiness is who God is. Walang ibang nagtataglay ng kaangkinan na yan kung hindi ang Diyos. Holiness is the totality of the attributes of God. Oh, yung kabuuan ng kaangkinan na yan ng Panginoon. Sa theology subject namin sa School of Leaders, pinag-aralan namin that there are two kinds of attributes. Okay? Una, yung natural attributes, that God is omnipotent, all-powerful. That God is omniscient, all-knowing. That God is omnipresent. He is everywhere at one time. And that God is immutable. He is not changing, never changing. Yan ang tinatawag na natural attributes.
Likas yun, siya yun, natural. Pero mayroong pangalawang attributes, ang tawag doon ay moral attributes. There are 7. No? Sa mga nag-aaral sa SOL, ngayon nyo lang malalaman. Hindi ko tinuro yun. There are 7 moral attributes of God. Number 1, God is light. 1 John 1:5. God is love. 1 John 4:8-9. God is just or justice. Deuteronomy 32, verse 3 and 4. God is wrath. Nahum 1:2. God is mercy. Psalm 51, verse 1. God is grace. Hebrews 4:16. God is power. Psalm 93, verses 1 and 4. So kapag sinumamutukan mo yung dalawang uri na yan ng holiness, natural and moral, that attribute, those attributes, ang total niyan is holiness, who God is. So, attributes equals holiness equals worship. So, iba yung pagsamba, iba yung pag-uuri, iba yung pagpapasalamat. Ang ibig sabihin, you can thank God and praise Him, but not worship Him. Diba? Pag ang isang lalaki ay nagliligaw sa isang babae, pwede ko sabihin sa kanya, I love you. Diba? Meron ganun. Pero hindi totoo sa puso ko, hindi ko naman siya talagang mahal. Pero imposible yung mahal mo, tapos hindi mo sasabihin sa kanya, o hindi mo ipapahayag sa kanya ang pagpapahalaga mo. Imposible yun. Now, that is worship. No? You can thank God, you can praise Him, pero you have to worship Him. As a product of who He is, as a revelation, sinasamba mo ang Panginoon. Holiness is the total being of God Himself. A time is coming and has now come, sabi ng John chapter 4. When true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers that the Father seeks. Mag-iisip ako ngayon. Pagkadating ng personal kong devotion sa Panginoon, yung bang pagsambang ibinibigay ko sa Kanya sa oras na yun, ay yung pagsambang hinahanap niya. Pag tayo ngayon, nagtipon pag Sunday, and we are singing, we are dancing, we are jumping. Tayo ba yung hinahanap naman ng ba? Kasi sabi, He seeks. Mag-evaluate ako ngayon. You see, naibibigay ko ba sa Panginoon ang pagsambang hinahanap niya? Kasi sabi, hinahanap eh. Imagine niyo, He is seeking. Does He find me as a true worshiper? You see? Kasi maraming mga services pag Sunday ngayon, nagtitipon, umaawit, pumapalakpak, sumasayaw. Pero hindi sumasayaw. Yan po ang totoo. Because worship is something spiritual. Hindi siya product ng what you feel. It is a product of how you know who God is. Yun po yung kaibahan. What is a true worshiper? Yan ang ating pag-aaral. Kung i-evaluate ko yung sarili ko, ako ba ang hinahanap ng Diyos? At nasusumpungan niyo ba ako pag Sunday? Kasi yung mga kapahayagan niya eh. No, sabi ko nga sa inyo, it is an expression of our worship. Pero, worship is something more than just an expression. It is a product of revelation. What is a true worshiper? Sino ba talaga yung tunay na mananamba na hinahanap ng Diyos? Na paglapit natin sa Kanya, whether yan private, sa ating devotion time, ating quiet time, or public, no? Ay pwede natin masabi na nasamba ko. No? What is a true worshiper? What did Jesus mean when He said that we must worship God in spirit and in truth? Ganito kasi yan, para maintindihan niyo yung nangyari sa John chapter 4. Kausap ng Panginoong Jesucristo dito sa John chapter 4 ang isang babae na Samaritana. Now, yung babaeng Samaritana,
ay merong background ang mga Samaritans kung bakit ang mga Hudyo ay malayo sa kanila. Hindi sila kinikilala ng mga Hudyo bilang puro na lahi. Ang nangyari kasi niyan, di ba panahon ni Haring Saul, Haring David, Haring Solomon. Ang kaharian ng Israel sa panahon na yan ay iisa pa, nagkakaisa. Pero pagkatapos ni Solomon, nahati ang kaharian sa pagitan ng Israel at Judah. Ang Israel, ito ay nahulog sa kamay ng mga Assyrians at ang Judah ay nahulog sa kamay ng mga Babylonians. Naunang bumagsak noong 722 BC ang kaharian ng Israel. Ang ginawa ngayon ng hari ng Assyria, lahat ng mga mamamayan na lokal ng Israel, mga Hudyo, inalis niya mula sa Israel. Pinalitan niya ngayon ng mga taga-ibang lugar. Napangasawa nila ngayon ng mga strangers nito, yung mga locals, mga farmers, at sila ang mga naging Samaritans. So hindi sila mga puro na Hudyo. Kaya ang turing sa kanila ng purong Hudyo, yung narito sa kaharian ng Judah, marumi, aso. Yan sabi ng Biblia. Yun ang dahilan. At dahil ang Panginoon, nilabag ang maraming tradisyon ng panahon yun. No, ang mga Samaritano, ang mga Hudyo hindi dumadaan sa lupa ng Samaria yun. Yung magkaroon sila na alikabok ng lupa ng Samaria, kasalanan yun. Pero sabi, dumating doon si Jesus, umupo doon sa tabi ng balon, at mayroong isang babae na mayroong malaking kasalanan, talk of the town, scandal siya. Dahil ang kanyang mga naging asawa, nahiwalay, nag-divorce, naging asawa, yung kasama niya ngayon, hindi niya asawa niya. You see? Kaya kumikip siya ng tubig, katanghalian dapat, kasi pinag-uusapan siya. At nandun si Jesus. At ang sabi ng Panginoon, painumin mo. Sabi ng babae, bakit ka nakikipag-usap sa akin? Ikaw ay Hudyo, ako ay Samaritana. Kasi nga hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa kanila. Sabi ng Panginoon, pag natikman mo itong tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw ka naman. Kasi na may ayaw nun. Diba? Wala ka nababayaran na wasa. Hindi ka na mauuhaw kayo naman. Sabi ng babae, kayong mga Hudyo, sumasamba kayo doon sa Jerusalem. Kaming mga Samaritano, sumasamba kami doon sa bundok. Ang tinutukoy niya, yung Mount Gerizim. Yung kasing hari ng Israel, gumawa siya ng counterfeit na temple. Siyempre, divided ang kingdom, hindi niya papayagan na yung mga Hudyo sumamba doon sa sentro ng pagsamba na nasa Jerusalem. Gumawa siya ng sarili doon. Kaya ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, darating ang panahon na ang Diyos ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan dahil hinahanap niya. Ang sinasabi ng Panginoon dito, ang pagsamba hindi nila matatali sa lugar. No? Ang pagsamba, darating yung panahon na mula sa puso mo, mananaan si Jesus, ang Espiritu Santo gagawin kang tahanan at ikaw na ang magiging templo ng Diyos. Dahil hinahanap ng Panginoon ang ganong mananamba. Yan po yung background nun, no? At ang sabi ng Panginoon sa 24, God is a Spirit. And His worshippers must worship Him in spirit and in truth. Mabalik tayo doon sa tanong, sino ba ang mananambang hinahanap ng Panginoon? Yung tunay na mananamba. Paano masasabi that I am a true worshipper? And I am the worshipper that God seeks. Paano masasabi? Diba? Sapat ba yung pumunta tayo sa church? Mawi tayo? No? Kahit mamaos ka at mapatid ang bibig mo, pwedeng hindi ka pa rin nakasama. Sumayaw tayo, no? Kahit mamanhid na ang dalawang paa mo sa sobrang pagtayo at pagsayaw, pwedeng hindi ka pa rin nakasama. You see? Because God seeks such a worshiper. To understand this, I invite you to come to the book of Hebrews chapter 10. And ano ba ang sinasabi ng Biblia that God is looking for a worshiper? Requirements that God is looking for. Ang sabi sa Hebrews chapter 4, sabi dito, come, let us draw
near Him with a true heart, in full assurance of faith. Ang tinatalakay dito ay worship. Lumapit kayo. No? At tayo ay lumapit sa Panginoon na merong totoong puso, na puno ng katiyakan ng pananampalataya, with our hearts sprinkled clean from the evil conscience, and our bodies are washed in pure water. Come with a true heart. Sinasabi. A true heart. Lagi ko sinasabi yan sa mga SOL students. We have to guard our hearts. No, because from out of it flows the issues of life. Diba? Sabi ko nga, mayroong lugar sa Amerika na sobrang secure. Kailangan nilang bantayan at siguraduhin na hindi ito mapapasok ng mga masasamang tao para kumunakawan. Kasi lahat ng gold reserves ng Amerika nandun. Ang tawag doon sa lugar na yun ay Fort Knox. KNO Express. Fort Knox. Ang pelikula sa Hollywood na ginawa dyan. Na yan ang tema na pagnakawan nila. Pinakalabas nila. Pero sobrang secure dito that this place is fortified. Now, sa ating katauhan, mayroong ganong lugar na sobrang halaga. Nandoon dumadaloy ang lahat ng pinakamahalagang issue sa buhay natin. At yun yung puso. Yung puso mo. No, lagi ko sinasabi yan, pag tama ang puso, tama ang gagawin. Kailangan i-check natin, tama ba yung puso? Sabi ng Hebrews chapter 10, we should come before God with a true heart. Ano ba yung true heart? Ano ba yun? Gusto ko maintindihan natin na ang Panginoong Jesucristo ay ipinako doon sa krus. Meron tatlong kilalang tao na nandoon na hindi umalis sa kanyang tabi. No, yung nanay niya, si Mary, si John, the beloved, at saka si Magdalena. Si Magdalena. Hindi sila umalis. Wala doon si Pedro. No? Wala doon si Santiago. Wala lahat ng mga alagad doon. No? Yung mga tao na kasama ng Panginoon, na pinahayagan niya ng katotohanan, ng mga tamang katuruan, wala doon. Pero nandun yung isang mababang uri ng babae. Bakit hindi umalis doon si Magdalena? Bakit hindi? Anong dahilan bakit siya nanatili sa tabi ng Panginoon? Ang hindi natin si Mary, the mother of Jesus, magaling intindihin yun, nanay yun. Yung kanyang alagad na nakahilig sa kanyang dibdib, madaling intindihin yun. No? Yung mga alagad na nandoon, iba, yung isa pa nga nangako, hindi kamatayan, bibigay ko point ko sa iyo. Pero wala doon. Absent. No? Maraming excuse. Diba? Yung kanila, hindi sumasamba, maraming excuse. Mamimingwit po kami, pastor. Diba? Pero huwag yung kalala, pastor. Dadala namin kayo ng maraming martinigo. Ganun ba yun? Okay ba yun? Diba? Why is Mary there at the feet of the cross and did not leave Jesus? Is it because of his teachings? Nandun ba si Maria dahil na pagpala siya sa mga katuruan ng Panginoon? Dahil ba sa mga himala? Sa theology? Ganun ba yun? Kaya nandun siya? Ano din yan? It was because of her loyalty. You see? It was because of her loyalty to Jesus. She loved Him. You see? Sa kauna-unahang pagkakataon, merong isang lalaking nagmahal sa katutok na to, na hindi humihingi ng anumang kapalit. Meron tumanggap sa kanya kung sino siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, merong lalaki na tumanggap sa kanya at nagmahal ng ito. Alam niyo, meron isang tagpo sa Gospels na matatagpuan natin sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ilan lang yan na mga nangyari sa buhay ng Panginoon Kristo na na-present sa apat na Gospel. Ang isa doon ay nagsabi na matapos na buhayin muli ng Panginoong Jesus si Lazaro mula sa 4 na araw na pagkamatay,
No? Diba, itatandaan nyo, ang Panginoong Kristo dumalaw kay Lazaro, kay Mary, kay Martha, tapos umalis siya. Nagkasakit si Lazaro ngayon. Pinasundo nila ang Panginoon. Pero sabi ng Bible, si Jesus ay nag-antala. Nang bumalik siya, patay na ngayon si Lazaro. Sabi ngayon ng kanyang kapatid, ni Lazaro, kung napaano pa lang, hindi sana siya namatay. Kasi ang tagpupo doon, malubha si Lazaro bago pa nila ipasundo si Jesus. At kung si Jesus bumalik, patay na rin si Lazaro. Yun ang tagpo. Kaya nang dumating si Jesus, 4 na araw na nakalibing si Lazaro. No? Sabi niya, naniniwala ka ba na mabubuhay siya ulit? Opo, Panginoon, pero sa panahon ng resurrection yun. Sabi ni Jesus, I am the resurrection of the life. He who believes in me, though he is dead, yet shall he live. And whoever lives and believes in me shall live in life. No? Sabi niya, dahil mo ako sa shall live. No? Then, pinabuksan ng Panginoon yung bato. At sumigaw siya, Lazaro! Lumabas ka! At si Lazaro, lumabas ka. Nakatali yung paano niya. Diba? Kagano na. You see? At sabi ng Panginoon, kalagay mo siya. Initan po. At bilang po naman, naglagay sila ng isang piging in honor of Jesus. Ano sabi ng Bible, sa bahay yun ni Simeon, na Pariseo. At lahat ng nandun, welcome, invited. Ang iba sa isa. Meron isang babae doon, hindi sinabi doon sa inyo. Pero itong babae nito, merong mamahaling kumbwento. Ang halaga ng pabango na yun ay katumbas na sweldo ng isang tao sa buong taon. Anong pinakamahal ng pabango na iso? Johnson's baby ko yan. Kung bata pa ako, meron kami nabibili ng pabango doon sa Mercury Grand. No? Pangalan nun ay Johan. Amoy bergas yun. No? Pag sinuot mo ngayon, nandun ka na sa kabilang kanto, naiiwan pa doon. Ganun yun. Ang pinakamahal ng pabango. Ito, sweldo ng halos 100 taon. Isang taon. No? Ang sabi, dinuksan niya yung pakit. At napuno ang tahanan ng buong pabango with the fragrance. Lahat ng nandun, hindi maintindihan yun. Kasama si Judas. Sabi ni Judas, anong pag-akasaya to? Sana binenta na lang natin at nagkaroon tayo ng community pantry. No? Namili tayo ng mga patola at pinamigay sa mga tao. Diba? Sana nagkaroon na lang tayo ng feeding program. Magandang pakinggan eh. Pero sabi ng Panginoon, we will always have the poor with you. But this woman is preparing me for my death. And every time the gospel will be preached, what she did will be revealed. That's special. Di siya naparoon dahil invited siya. Naroon siya, ang sentro lang ng kanyang puso ay itong lalaki ito na nagmahal sa kanya. You see, wala siya pakialam kay Judas. Wala siya pakialam kay Pedro. It is all about Jesus. Worship is all about Jesus. Ay yung buong pagkatao mo, sumisigaw because of who He is. Because of what He is thankful. Sabi, binuksan niya yung pabango. Kasi para maging kapaki-pakinabang ang pagsamba natin, we have to come to God broken. Sabi ng Psalms, a broken and contrite heart, hindi mo kayang itanggi, Panginoon. Lapit mo sa Panginoon. Because of who He is. No? Kahit may iniisip pa ng iba, minsan kasi, sabi tayo nagiging self-conscious. Lalo pag may video, kung nakatingin ko, video na video. Ayusin natin yung mga sarili natin. Think of that. It is all about Jesus. It's all about Jesus. Si Mary was so loyal. Di mo siya yung pabago. Siya nanghinayang.
kahit na ibigay niya lahat ng kanyang mga tinig, pagsamba, lakas, hindi siya nangyayari. Umiiyak siya. Habang pinupunasan ng kanyang buhok, nag-react nga yung isang parang sa iyo, si Simeon, yung may-ari ng bahay. Yung talagang propeta po si Jesus. Malalaman niya na yung humihipo sa kanyang maduming babae. Sabi ng Panginoon, Simeon, mula nang dumating ako, hindi mo man lang hinugasan pa ako. Customary kasi yun. Pag may bisita, hinugasan niyo pa ako. Pero ang babae ito, wala nang siya dumating. Hindi tumitigil. Kasi, nang pag-iyak, hinugasan ng aking paa. Ito yung worship. Dito sa talata nito ng John chapter 10, 10 times binanggit ang word na worship. Worship, nanggaling yan sa Grego na proskuneo. Ang ibig sabihin niyan, to bow down and kiss. Parang aso. Nakita yung kanyang amo, dahil hindi niya yung bundok. Halik kanyang pamagbibilaan. That is worship. What this woman did was worship. It's not because of her. It's all because of Jesus. You see? Si Magdalene hindi umalis sa tabi ng Panginoon. Lahat ng mga alagad, wala display. It's because of her loyalty to Jesus. He loved him. He loved him. It was because of the loyalty to the one person who set her free. Mula sa lahat ng gawa ng kaaway, 7 demonyo pinalayas dito. 7 demonyo. At pinatawad siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Inanggap siya kung sino siya. Binago siya. Alam niyo ba, dapat baguhin natin ang iglesia. Kasi minsan sa sobrang higpit ng pagkakayakap natin sa isa't isa, hindi makapasok yung nasa labas. You see? Kahit sino pa pumunta dyan. Kahit sino pa dumating dyan, tatanggapin natin siya. At pakikilala natin sa kanya si Jesus. Pagbago ng buhay. Hallelujah. Loyalty means nothing to hide. Loyalty is a true word. Being loyal to the Lord is a revelation. Bakit ko kailangan magsimba? Minsan inuuna natin yung labate. Inuuna natin yung trabaho. Ano na kung against nun? Pero, there has to be some sort of loyalty. Linggo ngayon, magbihis kayo lahat. Kung araw meron akong miyembro sa tulo, hindi pa Kristiyano yung tatay, yung nanay Kristiyano na, yung mga anak Kristiyano na, maatin doon sa church ko doon, no? Ako pinagpala ako ng Panginoon. Alam niyo bakit? Kung nag-aaral ako sa Bible school, klase ko si Abraham. Meron akong classmate ang pangalan Abraham. Nung nagtuturo ako sa Bible school, estudyante ko si Moises. Estudyante ko pangalan. Nung nagpastor na ako, 2 Jesus membro ko. Imagine nyo. Gano'n kabuti ang Diyos. Kaya ang problema doon, yung isang Jesus, yung tinutuloy ko sa inyo na tatay, yung lasing. Taga-tundo. No? Pagka nalasing na, tinataod lahat ng mga sidecar mo. Namamasada yung sidecar ng mga tao, ikapait niya. Kaya ang tawag sa kanya, Jesus Demonyo. Miyembro ko yun. Dumating yung time, no, niyayaya siya ng mga anak niya at ng asawa. Sumama ka naman sa amin. Ayaw niya. No? Pero nung huli na, ginigising na sila. Alas 7 na, di ba kayo magsisimba? Pero hindi siya nagsisimba. Alas 7 na, hindi kayo nagsisimba. Nagkaroon sila ng problema. Sabi ng asawa, ikaw naman yung sumama na sa amin, baka ginigising ka na ng Panginoon. Sumama ka, magpuri tayo. No, saan ba tayo sa Panginoon? Sabi ng mga lalaki, Jesus, demonyo. Paano ako magsisimba? Wala akong sapatos. Hindi pala ako ulan eh. Bumili agad na sapatos yung nasis. At isa sa mga naging pinakamainit ko naman.
Binago ni Jesus. Psalm 51, verse 6 hanggang 10. Sabi dito, behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret place. Purge me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Hide your praise from my sins, and blot out my iniquities. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Sabi ni David, behold, it is a revelation. Hindi kayo, may natuklasan ako. Tignan ninyo. Yun yung sinasabi dito ni David. I have found something. I have a revelation. Pay attention. Yun yung sabi ni David. Ano yun? Sabi niya, a revelation that God, what God really wants is truth in your inward parts. Katotohanan sa ating mga puso. Hindi tayo pwede lumapit sa Panginoon. Hindi muna natin inaalis yung maskara natin. Kailangan totoo. God sees your heart. At punta natin dito, alam ng Panginoon, sino siya sa atin? Asan siya? Doon sa ating puso. Kung ilan siya. Hindi niya kasi yung uno. Yung number 1. Lahat. Bakit? Lahat ng ilalagay ko dun sa spot na yun na number 1, pagkapansamantalayan, mawawala. Bakit hinihingi ni Jesus yun? Kasi siya lang ang hindi nagbabago. Hallelujah. David is proclaiming a revelation that God wants truth in your heart. Hebrews 10:22, sinasabi, we should approach God with a true heart. Yun ang hinahanap. Kaya inihahanda pa lang natin sa puso natin, sa bahay pa lang. Bago maglinggo, maraming mga Kristiyano, gagawa ng mga maling kasalanan, pagdating dito, kakaiiyak, and then, kala niya nakag-worship siya. No? Tawag natin doon, may church ako. Ihanda mo ang puso mo, bago ka mag-Sunday. Amen. We should come to God with our true heart, loyalty. It is because we love Him. Hallelujah. A true heart will give us wisdom. Wisdom in the secret heart. Sabi. Verse 10, kaya nga sabi ni David, create in me a pure heart, a loyal heart. Kaya natin Psalm 139, verses 23 and 24. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Kasi minsan si David, kahit po sabihin niya, hindi niya kaya punuwain. See if there be any offensive way in you, and lead me in the way everlasting. Diba? Kailangan pagharap natin sa Panginoon, ito ang ating puso. Diba minsan, alam niyo na, ang unang-unang tao na nagkaroon sa istorya ko ng pag-ibig sa kanyang sarili kung anong itsura niya, ay si isang kalimutan ko lang. Pero siya yung tumingin sa salamin, sa tubig at nakita yung anino niya. No? Ganyan tayo mga tao minsan. Kaya tayo nagpupunta sa mall, hindi naman tayo namimili, sumisipit lang tayo sa salamin. Diba? Minsan ganyan. Kahit nga yung may coaching dumaan, tatawid tayo, nakita natin panino natin, sinusupit na natin. We love to look at ourselves. Problem is, when you look at yourself, who do you see? See? Because God is looking at your heart. You see? Kaya sabi ni dito ni Haring David, sabi niya, saliksikin mo ko, Panginoon. Alamin mo yung puso ko. Pati yung aking mga isipan na puno ng anxiety. Okay? What do we see? As we stand before God, how do we see ourselves? Know my heart. Try my anxious thoughts. At pagpunta natin dito yung alam na natin anong kalagayan ng ating puso sa harapan. Kaya minsan tapos na yung worship service, maraming hindi nakasamba. Kasi hindi prepared yung heart. To have a true heart is a result of prayer. Okay? Kailangan nananalangin. Nagbabasa ng Bible.
You cannot worship God publicly unless you first worship Him privately. Amen. Dapat mayroong buhay na pagsamba. Privado ikaw at ang Diyos. Para masamba mo siya publicly. A true heart is a heart that is free from all rebellion. No? Walang pagsalang-sang. Walang paglaban sa Diyos. Walang itinatamong kasalanan. Wala. Inside, sa loob ng ating mga pagkatao, merong bahagi ng ating pagkatao na kalaban ng Diyos. Yan ang sinasabi ni David, ni Paul. Sabi, meron dalawang naglalaban na baka sa loob ko. Yung isa laging dinadala sa pagkaalipin, ang isang bakas. You see? Diba minsan ganyan? Kalaban ng Diyos. Ayaw sumunod. Matigas ang ulo. Pero isang Cherokee na grandfather at kausap ang kanyang apo. Ang sabi niya sa kanyang apo, alam mo ba ako, nasa loob natin, sa loob mo ay mayroong dalawang halimaw na naglalaban. Sabi mo ako, sino po nananalo, Lord? Sabi ng Lolo, kung sino yung pinakain mo. Sabi ng aklat ng Romans, kung kanino mo pinapagamit ang sangkap ng iyong mga katawan, alipin siya ng gumagamit doon. You see? Pero ang sabi ni Apostol Pablo, search me. Sabi ni Haring David, search me. Create in me a clean heart. Pinakapaglapit natin. Binibigyan na natin ang Diyos ng kalinaan na ayos na ito. Settle your heart before. Everything sa ating kalooban, pagkatao ay lumalaban sa Diyos, hindi sumusunod. Sabihin nga natin lahat ito, taas natin ang lakad. Sabihin natin, Lord, if there is anything in me that you hate, take it out of me. I want to have a true heart. I want to have a loyal heart. I want to worship. Sabi ni Jesus doon sa Samaritan, we worship at Mount Gerizim. You worship in Jerusalem. No? Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 3, di niyo ba nalalaman na kayo ang templo ng Espiritu Santo? If anyone destroys the temple, God will destroy that temple. For God's temple is sacred and you are the temple. Amen. Kaya dapat yung mga bahagi ng ating katawan, ginagamit yan ng Panginoon. Diba? Kasi kung para sa kanya talaga yung ikaw ay templo, no? Sa bahay daw ng hari ay may iba't ibang klase na sisiglan. Meron sisiglan para sa ikaluluwalhati. Ito na sabi. Pwede ba yung toothbrush ko? Toothbrush ng lahat. Pastor niyo naman ako eh. Pwede ba yun? No? Meron akong dalawang toothbrush, isang pangipit, isang pangkuko. Yung pangkuko, bibigyan ko sa'yo. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Bakit personal yun eh? Ibig sabihin. Kaya tinawag na holy, ibig sabihin consecrated, separated. Hindi pwedeng yung pangluto ko ng adobong manok, panglimas ko ng kanan. Hindi pwede. We have to live for God. If we want to worship God, we have to live for Him. So kailangan, paglapit mo sa Panginoon, merong true heart. Amen. Totoo ang puso. Number 2, sabi ko, we have to have full faith. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. You have to have full faith to worship God. Kailangan buo. You cannot worship God and doubt His words. Diba? Minsan tayo, ang salita ng Diyos ang huli-huli natin pinanghahawakan pag mayroong pangangailangan. You see? Lalapit na muna tayo kay ganito. Gagawin na muna natin ito ganito. Bago natin i-try ang Panginoon, baka over. You cannot worship God and doubt Him. Many people
want to understand and to believe. Okay? Sabi ng Bible, we are just called to believe. Amen. Maniwala ka lang. Psalm 119 verse 128. Therefore, I consider all my precepts to be right, and I hate every false way. Natalaga ko, tinatanggap ko na ang lahat ng iyong mga panuntunan ay tama. Si Billy Graham, umating doon sa punto nung siya buhay pa't naglilingkod. No? Pumunta siya sa isang gubat, itinatong niya yung Bible niya sa isang putol na kahoy. Siya nagkukwento nito. Pero sabi niya, Panginoon, hindi ko maintindihan lahat ng nakasulat dito. Pero gumagawa ako ngayon ng isang kasya na lahat ng nababasa ko dyan, paniniwalaan. We have to have equal faith. Okay? When we doubt, when we question the Word of God, it kills our worship. Kailangan buo. Magtitiwala ka, Panginoon, may gagawin ka. Panginoon, yung pangako mo, gagawin mo. Ano sabi ng Hebrews 10:23? Siya na nangako ay tapat. Gagawin ng Panginoon to accept, to agree with the Word of God is how we come to God in worship. Lord, tinatanggap ko ang mga salita. Pinaniniwalaan ko. Every inch, every word that He said. 2 Corinthians 10:5. Yung sabi, we demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. And sabi, we take it captive, every thought, and make it obedient to God. Pag mayroong bahagi ng ating isipan na, naku, baka hindi naman, baka iba naman ibig sabihin nun. Bring it into captivity and make it obedient to God. Dahil na sinabi ko, ang ating bahagi ng pagkatao na lagi lumalaban sa Panginoon. Lagi nagda-doubt yan, lagi nag-argue. Tawag ng Biblia dyan is a carnal mind. And the carnal mind cannot worship God. Sabi ng Romans 8:6-11. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity, kalaban, against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. Imposible. Magkaroon ng worship, ang isipan natin ay nasa sanlibutan ng Diyos. Okay? It is the responsibility of every Christian to bring our carnal mind into subjection to Jesus Christ. Sabi ng James 1:6, but let him ask in faith, without doubting, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown tossed by the wind. Yung daw tao na nagdadalawang isip, hindi tatanggap. To worship, we must come with a pure heart and with a full heart. It's either we believe the truth or we believe a lie. Incomplete obedience is also disobedience. Amen. Satan doesn't question yung authority ng Word of God. Kasi na magharap si Jesus at ang kaaway, ang dyablo, at sinabi ng Panginoon, nasusulat! Hindi naman kinontrol ng dyablo yun. Bakit? Kasi alam ng dyablo, nandoon at totoo yun. You see? Pero people who question the Word of God cannot worship God. Do we really want to worship Him? Our Father is looking. Yung sasamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Come to Him with a true, loyal heart. With a full faith, who will believe everything that He promised. Let us worship God. Kasi pag nag-worship, may blessing. Alam niyo ba? Na kapag tayo sumamba, may pagpapala. Okay, here are the blessings of worship. Number 1, worship always brings victory
in our lives. Pag sumamba ka, palaging merong tagumpay. Sino dito ang gusto magtagumpay palagi? Always worship God. Hallelujah. Ang sabi ng 2 Chronicles chapter 20, praise, no? Inuri nila ang Panginoon, at yung tagpo ng si Haring Jehoshaphat ay nilusob ng maraming mga bansa at nasa kabilang barangay na yung mga kalaban niya. Sabi ng Panginoon, kamataranta, kamatakot, the battle is mine. They began to worship Him. At sila'y nagtagumpay without even waging the war. Ay nakakita ng gira ang nauna ay mananamba. No? Pero the moment they worship God, ang lahat ng kalaban na dito, at nagpatayan sila. Because worship always brings victory in your life. Pag dumarating na yung parang na tayo natataranta at natatakot, mga kapatid, pag-uri ka at sumamba sa Panginoon. Hallelujah. See? Kaya nga mayroon tayong parang ng pagsamba. Diba? Tinan niyo ito. Itaas daw natin ang ating mga kamay. You see? Itaas daw natin ang ating mga puso. That's worship. That's worship. Yung word na hallelujah sa Hebrew, no? Ang ginagamit doon madalas is praise. Pero pag tinignan niyo yung word na praise, in Hebrew, ang tinutuloy doon is hallelujah. It is worship. Sa Old Testament. What they did was they worship God, not praise. Ibig na ikaw ay natataranta, paano po, naku po, puro ganun. Minsan, bulalas tayo ng bulalas ng butong hindi. Pagpuri ka. At pag nagpuri ka, kapayapa ang puso mo. Nakaroon ka ng kapayapaan. Lagi ba yung word na peace? Nagaling siya sa salita ng ibig sabihin ay walang balik, walang kulang. Yung ibig sabihin na shallow. Nothing missing, nothing broken. Buo, puno, kaya ka panapat. See? At nangyayari lang yun when we worship God. It always brings victory. Number 2, worship declares who God is to us and who we are to Him. Importante yun, maintindihan natin. Sino ba tayo sa Diyos? Sino siya? At sino tayo sa Kanya? Kung sabi ng Biblia, He is our God, and we are the people of His pastures. So, siya ang ating Diyos, at tayo ay mga kawan ng Kanyang tupahan. Number 3, blessings of worship. When we worship, that is when God speaks. You see? Pag sumamba ka, mangungusap ang Panginoon. Ipapahayag niya sa iyo ang Kanyang kalooban. You see, ang difference nung pag ikaw nakatanggap sa Panginoon ng dreams at visions, magkaiba yan. Dreams reveal to you God's plan. Visions reveal to you who God is. You see? And He speaks. We cannot hear the voice of God pag nagbasa ka ng Bible. Hindi naman magiging rema sa puso mo yan unless you worship. Kasi nagiging bunga yun ng pagsamba. Nangungusap siya, ito ang tamang daan, ito dapat mong gawin. Bibigyan ka ng Panginoon ng karunungan para makilala yung tama sa mali, at bibigyan ka ng Panginoon ng katapangan para piliin yung tama. Amen. And it only happens in worship. Number 4, God begins to bless us as we worship. Merong pagpapala. Psalm 65, verses 1 and verse 13. Sabi yan, merong flocks and corn blessing you. No? Hallelujah awaits for you in Zion. Yun sabi. Praise awaits for you in Zion. Merong pagpupuri. At dahil ngayon ang presensya ng Panginoon kasama ng blessing. Isa, nanginan tayo ng hini eh. Diba? Instead na ilalangin natin ang Kanyang pagiging Panginoon overall, hindi lang tayo ng Panginoon. Instead na Panginoon. No? Worship brings blessings. Number 5, fear lives your life when you worship.
No? Ang dilim tumatakas pag niliwanag. Saka makikita naman liwanag dito, may dilim dito, may dilim dito. Kung sa may liwanag, tumatakas dito. Ganon din. Pag tayo nagpuri, lumalayas ang pagkatakot. Amen. Kasi fear is not an emotion. Fear is a spirit. Diba? Ano sabi ng Biblia? God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Number 6, worship destroys Satan's power. Nawawasak lahat ng gawa ng kaaway. And lastly, worship binds the works of the enemy. Di makagalaw ang gawa ng kaaway. Ang kaaway ay natatalian when we worship. Meron kapangyarihan nakalaan para sa iyo at sa akin. That we will learn to worship God in spirit and in truth. I would like to invite you, come with a pure heart, with full faith, and let us worship the Lord. Because He deserves it. And He is looking for you to worship Him. Tayo po lahat ay tumigil. Tayo po lahat ay magluko ng ating mga puso. At ihanda natin ang ating mga puso sa pagsamba sa ating Diyos. He is here. He is seeking for a true worship. Tayo nito natin, Panginoon. Nakikilala mo po kami. Ang lahat ng dala na bigat ng aming mga puso. Lord, we come to you. Set us free and give us a true heart, a loyal heart that is centered on you alone. Lord, build our faith in your words. Because your words are true and they are life, they are alive. We will stand by it. Hindi kami makikilos ng anuman, hindi kami makikilos ng sino man. Magpupuri kami sa iyo, Panginoon. At itataas namin ang pangalan mo dahil karapat dapat kami. Masumpungan mo nawa ang bawat isa sa amin na tamang mananamba. Ang mananamba na yung hinahanap, ang aming mga puso ay gawin ng tahanan. Sa aming pagpupuri, bubuksan namin ang aming labi. Tataas namin ang aming mga puso, manahan ka. Sa aming kalagitnaan, gusto ka namin, Panginoon, welcome. Ito ay iyong pagtitipon. Ikaw, Panginoon, ang pinakanatatanging persona na kailangan namin na narito. Dahil sa iyo, para sa iyo, ang lahat ng ito, Panginoon. Bubuksan namin ang aming mga labi at magbibigay kami ng pagpupuri. Tatas namin ang aming mga kamay at magbibigay kami ng pasasalamat. Pero sasambahin ka namin dahil ikaw ay panalo. Walang kagaya mo, Panginoon. Manahan ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo ang bawat isa. Tayo po lahat ay naman. Let us worship the Lord. Taas natin sa Kanya. Natin mo kamay. Tayo po lahat ay tumayo. Ang tuwing natin ang Panginoon. And kneel before your throne. I am amazed at your glory. I am amazed at your glory. Embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship. There is no higher power. There is no higher
worship Him with all of your heart. Who He is to you. Mula sa kanyang kapahayagan kung sino siya sa iyo. Naging tagapagligtas, magagamot, naging tagapagpatawad ng ating mga kasalanan. Worship Him. For who He is. For who He is. We honor you, Lord. We worship you with all of our hearts. Naging napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Kabila ng aming mga pagkulang pagkakamali, tinanggap mo kami. Nilinis mo kami, Panginoon. Binigyan mo kami ng karapatan. Lumapit sa iyo. And we worship you. We just offer to you our praise. Creating us a true heart. A heart of worship. Because it is all about you. It is all about you. Aming pag-awit, sa aming pagpuri, bigyan mo kami, Panginoon, ng lubos ang pagtitiwala sa iyong mga salita. Na hindi lamang kami magbibigkas ng mga pagpuri, but we will worship you for who you are. Because you are holy. Because you are worthy. We honor you, Father God. At ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat panahon ng aming pagtatalaga ng buhay sa personal man naming devotion o sa aming pagtitimpon at pagpuri, manahal at your presence. Yun ang pinaka-importante sa amin, that we have you. Lahat ng aming puso, lahat ng aming pagkatao ay para sa iyo. Dahil sa iyo, para sa iyo. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong kadakilaan. But teach us, Lord, to worship you because of your word. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po bawat isa sa aming pagkakos ng gawain ito. Binibigay namin sa iyo ang karapat-dapat na pagpuli pa sa iyo. Dahil karapat-dapat ka namin. Ngayon po, aking mga kapatid, nawa ay masungkuman mo kami na kagaya ng mananampang hinahanap nila. Because we seek such a worship. May we worship you in spirit and in truth. We honor you, Father. Salamat po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa iyo. Amen.